Hi, uh, good evening. So for now, I'll have prepared a presentation. So to give you more what is I do care doing. Mas maganda may mga presentation picture dyan too. Kasi yung picture mas say 1,000 words. So hopefully, I will start share screen. But first, I am the executive director of I Do Care. Uh, wait, wait, makita or Nakalagay lang ang start. There. Okay na. Nakikita na, Frankie. uh, wait, Ano na lang is ano mo sa slide show para mas malaki. slides. From the beginning. So, it's I Do Care. I Do Care is a community-based or community-led organization for this community of drug users. So we started 2015, but we founded 2015. But me personally, I work as an outreach worker under the Cebu City Health before 2015, around 2013. So outreach worker ko first ang akong target client, we call it peer educator, meaning so among mga peers. So I am a drug user, injecting drug user at that time until now. So ang among target client peer namo is mga kauban ng peer drug users. So unsa may among gibuhat, okay ra magbisaya ako no kana man taga CDO. Okay ra. Yes, okay lang, Frankie. Kasabot ra. Okay, para makakuan ko og kan. So, ang among yung target is a kato project man to ang kuan ang among yung target client or ang kuan is people who inject drugs because ang unique diri sa Cebu because ang number one HIV kuan HIV incident nga nakuan is ang people who inject drugs. So motong naay sila program Cebu City Health until nag-outreach worker ko together with my co-founder for how many years until na site implementation officer. Meaning, ang site implementation officer na may mga peer educators. So, hantod, nag-serve og HIV program. So, hantod, nag-form og I Do Care. So, that's why we call it I Do Care. So, because it's injectable drug user care. So, mo na siya, it came as a name. So now, in 2015, community-led organization, in 2018, we ran a community drop-in center, creating an enabling environment for people who inject drugs or people who use drugs. So, unsa may services, what are the services in the drop-in center? So before me naghimo og drop-in center, nag-consultation mi sa mga peers na mo, mga community drug users, nga unsa may atong buhaton kung naa drop-in centers. So mo ni ang among na came up. So under health promotion na may HIV awareness, STI, hepatitis C, prevention to mother and child transmission, drug education and harm reduction, human rights and paralegal services. So aside from nasa mi paralegal help desk, aside from gi-under lang namo sa health promotion sa medical services na may HIV, hepatitis C, syphilis testing, treatment, medication, prevention of mother to child transmission.
and psychosocial service and counseling. So under that is motivational interviewing. Okay ra akong voice, no? So, social case study, counseling. So part of the counseling is family counseling, disclosure, HIV treatment adherence. So sa drop-in centers, we also have learning group session or focus group discussions. So ang kanin silang mga kuan, they are trained. Kaning mga community karon nga mga volunteers, they are trained as peer educator training. So actually karon naasag ko karon sa na ako dire karon sa hotel sa Cebu kay nag-train ko karon og first day na mo nag-train me of people women who use drugs peer education training karon first day na mo ron. So sige mi continue og train sa mga community now na focus mi karon sa women who use drugs pero kani silang mga HIV mga services like example uh, HIV HIV testing they are trained also uh, dili lang medtech wala man mi medtech at that time katong sa una. So motong among gitrain og community-based screening. So gitrain na sila para pag outreach work kung wala mi medtech ang community lang or peer educate mga drug user community pangit adto dito mag-testing sila og HIV testing. So case findings yeah. So trained sad sila as counselor, family adherence. So naami case manager o peer navigator. So mo na mong services. Ah, So, 2023, since 2018, nag-start ang Drop-in Center. Yeah, 2015 na-founded ang iDoCare. So, mo na ni siya karon ang 2003 na ami added services in 2023. Karon nga year, self-testing. So, meaning, pwede na may muhata og self-testing kit. Dili na may kami sila rin among pakuanon. Sila na rin mo sa testing. Pwede na mo kung mo dito sa drop-in center, muhatag ng testing kit na instruction self-testing. Then, HIV PrEP. So, kanang PrEP is prevention. Gihapon na naanami doctor karon for how many years? Naanami doctor and medtech. Naka-assign dito pero kuan siya kanang di siya full-time, part-time na siya. So, among staff, navigator, case manager, medtech, and doctor. In 2024, nagplano mi og mental health intervention. So nagkuan mi na nami social worker o start to 2024. So mo na tawag siya comprehensive murag mahog na siya drop-in center na mo is comprehensive comprehensive harm reduction services. What is harm reduction services? And comprehensive kay naama siya health from health, social, and mental or so mental intervention. So mo ni ang so this is our sa among case manager. So mo ni among gipangbuhat. So ang case manager mo enroll og ang pasyente or ang peer na mo patuon sa development center para ma-enroll siya para makastart siya og ARV or treatment sa HIV until mo-adhere siya, ang among indicator of success ana is mahimo siyang undetectable or UNU na siya undetectable, untransmittable nga messaging siya. So mo na siya ang among kuan, mga outreach worker sa mo ato hospital mo refers ang mo manawag na mo ang taga-hospital nga kami mo treat kay free ang among services tanan sa treatment, testing tanan sa drop-in center. So sa prep, walk-in na may walk-in mo niya mo drop-in center, nakaari na si Judge dire. So mo ni siya dito, mo ni mga kuan nga katong nang access og mga prep, naghatag na mi condom o lubes na mga IEC materials. So mag-learning group sessions at mi dire. So ano managhatag sa mi free camera for first organization or first diri sa Philippines nga naghatag og hepatitis C treatment diri sa Philippines ang iDoCare. So case manager link to care treatment adherence na nabalino oh. So mo ni among
tech, among mga peer navigator doing community-based screening, CBS, HIV testing, self-testing, and residency testing. So, na dito, the drop-in center, nami focus group discussion, learning group session, adherence counseling, family counseling, or any topic pwede harm reduction. Depende sa needs sa client at that time. So, partnering mi nag Cebu City Social Work Department. So, na-partner mi, naana sila, mo refer na sila, ang ilang kung naa sila sa social, sa work, sa Malasakit Center nila dito. Ang ilang social worker, kung na risky behavior, meaning risky behavior like that, na drug users, nag-share with needles, or multiple sex partners, sex worker, mo ni mga risky behavior sa mga key affected population. Ang tawag sa key affected population sa project, sa among term ana is kanang mga male having sex with male, MSM, tawag na mo ana MSM, PWID, people who inject drugs, o sex workers. So mo na sila mga key affected populations. So once nga naagali, kung kuan i-refer din nila namo sa amo kay Freeman among ang services, labi nagtanaw nila indigent kay social worker indigent. So di ka kuan i-refer din namo sa testing o sa mga prep, kung prevention, kung negative, i-amo din ikuan sa prep. So nasa mga appointment outreach kay naman ni hotline na karon sa drop-in center. So na uban dili kalakaw adto na mo ni siya nga example nga ang mga gidokumenta mo nga gipangbuhat namo sa as an I do care doing service delivery na service delivery organization. So mato sa may barangay kani nga kuan kay kuan man ni siya kay thematic events kuan ni siya sa mga katong violence kanang women against violence nga month. So nag among gikuan ang sex worker group diri. So among HIV test gina diri mo na sa kuan sa usa ka picture na diha nag HIV 101 awareness me through flip chart, then nag-condom distribution. Then diha sa sul sa bus nag-testing mi diha og HIV testing and hepatitis C. So muna sa barangay gi-invite mi sa barangay. So mo ni among mga outreach work for mobile counseling and testing, mag-outreach mi sa kilid sa daan, mga kuan, or usay ang barangay i-invite me, ilaming i-accommodate, usay adto ipagamit nila ang unsay nga ani kanang basketball kuan nila, or depende sa thematic events, pre-promotion to barangay official and testing. So kanto mi ang mga barangays. Then ang community paralegals na mo services. So sa drop-in center naami siya paralegal help desk. So every Saturday naami usa ka lawyers, volunteer street law na organization, group of lawyers na siya nga na-assign na usa dito nga na-assign nga mo assist na mo sa among community paralegal. Kaya naman ang street law, ang among community gitrain sa street law sa community paralegal help training, paralegal aid training. So one is one of the kuana mo nga iyang one of our success story gidocument na mo nya human nakagawas. So sa naanan sad siya kaning usa ka paralegal staff na mo murag daghan-daghan na sa check success story nga nako ang napagawas. So aside from that, mo adto sad mi together with the street law, mo adto mi paralegal, mo adto mi jail, female, mostly female dorms para naasad sila mag-training together with the street law ila magkuan mi kana mag-train mi sa mga community PDL nga mga paralegals. Sa Mandawi. Then nag-training sa women aside karon katong gitrain na mo sa karon nga mga women who use drugs
gitrain po na sila o paralegal training for women who use drugs. Katong sila karon na as picture na sila karon diri gitrain as peer educator training. So kay ang karon ang I do care karon kay mo kuan naman sad mo capacity mo organizational develop og mga other organization para madaghan ta og network mga kuan kaysa sa pagkakaron ang I do care pa ang community-led organization for drug users. So we try to build other organization and networks para expand parang mas maayo sa especially sa advocacy na to. So na sa mga engagement sa academe, students, organization nga ni exposure visits sa drop-in center. They want to learn what we are doing na. So ako lang na sa ning highlight kay uh, nag we try to engage sa una ang user community man gud. Ang among trabaho puro discreet because of our safety labi na tong war on drugs. Nya karon kay after that we try na to kuan nga mo kung tawag ani ka na muduol na sa mga community leaders like barangay captain. So nagkuan mi og usa ka session or usa ka adlaw nga activity among gitawag na support don't punish the role of barangay in harm reduction. So motto together with street law na added to ang may mag-expect nga naabot ang mga 15 barangays, barangay captain, yahuman. Okay raman ang impact aning among gibuhat karon is gi-invite na mi after sa training na aman to siya murag covenant marginalized mo ni ang covenant niya akong basa ko na um, Barangay Covenant for the Protection of Marginalized Community and Vulnerable Groups. So nag-sign sila diha. After nag-sign, na nadadayon mga follow-up activities ni text na mo. Like example, kani barangay nga ni-sign, ang barangay captain sa barangay Kamagayan, gi-invite nami og mga badak monthly meetings. So together with badak, dito may mo ni siya nag-introduce me sa among work, sa mga ilang station commander, officials, and other to na sila sa IDOCARE. Na IDOCARE niya human para sa safety nga we are outreach worker nga mga group of mga drug users doing outreach work. So dito nag-screenshot mi sa ila dito naka-establish mi og partnership. So far okay naman ang ilang nadawat naman sa mga singa station commanders nga sa amo. So naghimo sad mi og regional drug user consultation network sa national NCR specifically sa Quezon City, Visayas region, Mindanao, Davao to came up with a Pinoy drug user manifesto. So nakahimo sa mi og policy briefer. So ang karon mo na gihimo karon og hopefully lang mahimo mo na gi-base gi-craft karon og mahimo og bill para sa harm reduction bill hopefully sad nga ma-approve. Pero dako ming murag pride na mo no nga ang among Pinoy among manifesto og policy briefer mo ay gi-base sa ilang pag-craft og bill. So dako na siya na mo impact sa among empowerment as being a drug user community doing mga policy advocacy and service delivery. So mga thematic events at dito mga tagmil like February 13, International Condom Day. So mga dito sa mga streets, mga hatag og kondom. Pride Month, at dito mag-testing mi, mag-appeal mi sa Pride Month. Then, want to sa mga thematic event gigs karong November,
invite me dire na I do care dire. So, invite me dire mag-HIV testing ni diha while mag-night concert. Kay ang among founder o saan is na mga banda. So, then mo tong thematic event, violence against women. So, mo ni sa thematic event. So, na namin nag-partnership na sad mi sa private drug rehab. Ang among gi-partner, every time nga naa like nga ay mo ma-rehab nga new ko anya kami mag HIV testing and FCN. Di lang testing, HIV awareness and other services nga gikuan sa IDOCare. So ang highlights namo is naka-develop mi og through community, nakahimo mi para PWID paralegal training module and ride shop na adiri mo ni siya ang kuan together with the street law nag-facilitate sa ride shop. So usa po ni ang highlights namo no ang kaning hukom nakig-partner mi sa Justice First Only organization nga nag-partner og justice sector like hukom. Then, naabot nami og UN CND sa Vienna, nag-present kami og high education. And di ang saning kuan narcotic and drugs. Sa ning COE ba sa nakalimot ko ang si. So, di lang kumukuan sa data. So, ako na lang siya ganahan naman ni siya. So, case finding mi, naka-test nami og 2,891. Yan, nakakuan nami gikan sa 2018 to 2022. So naka-test nami, nakakuan nami og mga reactive clients HIV o 178, 2003 karon so mo ni amo na reach karon 267 na tested na mo mga people who inject drugs or drug sex worker, nakakuha nami og reactive 17. Karon kinaaman ni case manager before kay kuan raman to case kanang case finding karon na naman may case manager so sa 13 reactive for this 17 reactive this year naka-manage may meaning naka-manage kami na na-enroll og treat o kuan manage until sa tawag ana sa HIV nga 13 ka book out of 17 among na test at out of 267 among na test 17 ang reactive meaning reactive dili pa na siya positive lahi sa na reactive ang positive kana na siya ma-confirm so reactive siya kaning 13 mo na confirm na manage na mo yan ang kumukuha sa gap thank you hopeful ni pero mo share ko personal like experience na ko as ako na stop share para so mo to ang gibuhat sa IDOCare so hopefully makuha na sa let's say unsa man about personal so I am a people who, I am injecting drug user for how many years until now high school pa ko grade school pa ko first year high school ko nakalimot ako sa na year experience as people who inject drugs niya aside from injecting drugs nakatry na sa ko poly drug users tawag ana so shabu marijuana cup syrup and others so ang na-experience ang let's say unsa may ako na-experience about being a drug users first daghan ang stigma uh, stigma aside from stigma uh, nakatil murag katulog ko nakasuway o nadakpan naka through planting of evidence mostly pero nag users ko so unfair nag user ko pero uh, unsa may tawag ana nadakpan ko through corruption sa police
Dili ko ka-deny kay drug user man ko drug user man kay naama ko yung mga needle marks pero caught in the act wala jud ko makuan. So na experience ko og 3 years. So ang base ato gyud ang story lang ato kay nakit-an ako sa dalan na ako needle marks kay injecting drug users ko. So nakit-an ko sa dalan ila kong gidakop. Human ni pagdakop nila nako ila kong gikap-kapan wala man gyud ebidensya. So ila kong gipa share lang ako ila kong gipa adto sa lain lugar nga yung kanang mingaw. So ila pang cellphone ilang gigamit nga patawagon kuno ko og kana kinsa imong mga parente or kuan para mo produce og 50,000 pesos na kato nga time wala naman ko'y ginikanan ato wala na ako magpapa. So akong igsuon ko enter na to kay buntag sayo man to wa yun ako siya matawag ko niya makuha ang kuan. So antud ni kuan siya og ni downgrade siya to 20,000. Wa jud ko mukuan ato kay wala pa ko sa advocacy, wala pa ko sa trabaho. Kuan na to ako kanang atong na ako atong nga lugar kuan man ko na graduate man ko og computer technician. So niadto ko atong lugar katang tughog og piso-piso mag-maintenance man ko ana sa mga squatter area. So ako yung nag-maintenance ana. So dito ko nadakpan. So wa mo gyud sila na nakuha nako nga kwarta ilang lang kong gida sa police station. Pag abot ako sa police station, naa dito daghang ebidensya gipapili ko og ebidensya dito from marijuana, shabu, sai, tanan. So nipili ko dito o katong nga time katong kana nga time nipili na ko ang syringe. So pili na kong syringe, gibutan nga yung vein. So, mahog siya og parpanilya. Nadalan ko nako siya og hangyo-hangyo, giamigo na lang nako. Ako pa nagpasalamat nga gidakwan ko niya kay ngano kuno kong nagpasalamat. Kani ana man ko nga salamat kayo sir kay imo ra kong gi kasuhan og 6 months. Dili tong user or pusher kay usually kung di ka kuan ingon man kag kung palitan tan-aw sa pulis magkuan ka kanang di sa ganahan nimo usay kasuhan man kag lantiran kanya kasuhan man kanila o user ra ba kay karon kay 12 10 years so kuan section pila na siya basta dako dako na siya sa una kay nakasuway man kuan nag user ang sa una dili pa to 9165 kuan gihapon to siya ako kanang nadakpan gihapon ko pangayuan ko pero 6425 dito yung ko na preso yung ko atong 2 years and 6 months. Dili gyud 3 years ko na priso katong nga time katong dili pa 9165 na priso ko og 3 years nga user niya human na over detention ko motong 3 years kay sentensyaan ko og 2 years og 6 months. So na over detention ko pila ka buwan ato nga time kay wa man ako let's say wala man ato nako first giamin wala na ko ni plead ni plead not guilty ko so akong gi-fight wa man ko'y kapiyansa ato so dito ra ko sa sod sige ko fight hangtod abot ko 3 years nga pagtan-aw na ko ato na may paralegal dito oy nga napari-ari na lang ko kay mahug man siya 2 years 6 months so kung pag rearrangement na ko ako na lang giamin og balik nila pa-rearrangement ko sumoto na over detention ko gipagawas dayon ko ingon si gawas na kay over detention ko mo first na ko sa ka experience nya human katusang 6 katong plan gipanantiran ko nga daghan kayo ako tong giamin ako nagpasalamat kay tungod 6 months ra iya pero nasodyo ko og 6 months dili na lami oh uh, kanaging ma-experience ka dali ra kayong 6 months buto na naon pero pagawas nimo na naka-record so karon naka-record na ako kuan kanang kung magkuha kog NBI clearance na ako'y hit list ko mo to di ko katrabaho kay usually mo ang trabaho na ambyo na NBI clearance labi nag irregular ka
So trabaho ko call center mo to naabot hanto na hanto wa mayo kay trabaho mo to blessing in disguise na tingali to mo to naabot ko og volunteer sa kaning HIV kaning harm reduction sa una. Kaya actually ang history sa harm reduction dito sa Philippines dugay naman gyud nini ang harm reduction ng Philippines nga na practice labi na katong needle and syringe program nga component sa harm reduction. So dito yung ko na volunteer at tutungod ana nga services nga harm reduction. Anto nakatun ko anto na learn ko daghan ko na learn mo to ni nahimo ni community champion. So mo na ni among na mo na ni mong nabuhat. So now para makuan sad aside from health ang mga community na mo karon amon sang gitrain og mga legal literacy hopefully for makuan na sa mga stigma kay sa garan sa among community karon 100% experience man gyud na experience man gyud mga unjust kanang tungod aning labi tatong war on drugs daghan kay sila experience og mga planting mga kuan ug gamay ra gyud kayo nga mostly good mga almost 100% ang ilang experience nga napriso siya dili gyud makatarungan tungod lang gyud sila nga drug users which is unfair para namo labi nag-aware nami nga sa mga kuan nga ang, ang drug use is dili man gyud na siya grabe ra gyud kaayo ka punitive no nga ang compare nimo ang iyang sentensya sa homicide kawat ni ikaw nag drug use ra ka naghimo ra kag si imo ko wa gyud kay gidisturbo lain tao unless ikaw ra gyud nya usapod mora na siya akong experience ma hopefully mo start og unsa mo yung mga questions ninyo yeah, or anything out of the box nga questions ninyo nga personal or unsa. Sige. Thank you, Punky. I think this is a good time for some of the students to ask questions habang nandito si Punky. And while he's very willing to answer your questions. Cheska, can you facilitate who would like to ask the first question, please? Oh, there's somebody raising his hand at the back. Can you please? In your experience in your experience in I do care, how long does it really take for someone to be completely rehabilitated from using the drugs? So, like the average So without yeah, average, experience in I do care. no, like in your So experience, actually like in I do care, like what is the average time for a drug user to be completely rehabilitated? Like the average span of time. okay. Punky, Nana did ko you get the question? yes ang imong so wala may intervention wala mo ni among principle sa harm reduction dili may abstinence based. So ang among sagaran ang among mga karon member karon or active drug user active pa ang among member karon is puro active drug using. So wala mi mo focus sa recovery sa drug use kay harm reduction man mi siya pero dili that means pero kung naaman gay mi naaman gay mi member nga who wants kinaaman mi trained motivational interview and intervention dira sa among kuan so naagali mi siya naay tao nga ganahan mo mausab in to abstinence among i-refer namin network nga na mo handle og community-based drug using. Pero wala yun kayo mo kay mi mo advocate og kana geng uh, close setting community rehab kay mura na naman na siya gihapon og para sa amo nga na example
like uh nag-advocate man gud mi ana ang hopefully yung ang action sa drug use or sa recovery like community-based rehab walay lifetime siya nga kuan nga dili siya wala one solution murag usa-usa ka tawo fit sa iya nga intervention ana siya so dili mi wala mi kuan ana nga wa kay mi mo focus on recovery nga kuan nga intervention sa drop-in center. So para makibaw mo ang I Do Care is lahat members na mo is currently using drugs. So among gikuan nga sila may mas more saan ako pag-explain sila may mas more needed ang kaning current drug user mo there are more victims, there are more needed nga intervention than the kanang na-recover na siya sa among program, sa among services sa drop-in center. Hope nakuha na ko ang imong kuan. Sir, thank you. Are there other questions? Hello. Can I be? Go So ahead. I just wanna ask regarding sa I Do Care, 'di ba you said sa imong life experience nga katong murag na corruption sa police. So regarding sa I Do Care, prone ba gyapon ang kanang organization for police corruption? Or like were there any Yes, as being a drug user, not like just an organization, prone jud ta. Bisag wa kay organization or naaba sa drug user ka, prone jud ta sa corruption. Kay sa una pa, sa war on drugs, before pa wa pa war on drugs, naana ng mga abuse na sa mga namo sa community nga drug user kanang pangwartahan dali ra kay pangwartahan ang drug user sa ilang kuan mura gihimo na ilang sideline nya normal na nila karon ang planting evidence which is naa sa balaod nga dako kayo na nga sistensya mahugwi na siya life imprisonment ang kanang planting of evidence pero ginormalize na nila ang practice na amo nang raise up bisag sa mga ubang judges mingon gutong ubang judges nga ngano wa mo ka observe nga tanan trend ninyo puro planting of evidence bisag kuan wa listen kuno i-prove mo na ilang giingon so sa organization as I Do Care yes naagyo risk naagyo being a drug user grabe na stigma kayo ang ato mong tanaw sa drug use good is illegal man gyud tayo immoral tanaw sa which is part naman gyud na ang drug use is part naman gyud na sa history nato dire normal naman gyud ang drug use na ato kuan sa atong society dire tungod lang yun sa atong sa drug use na tanaw na gyud ang drug use is equal to crime naman gyud na siya so na highlight namin sa mga international in a way wa mi kibaw daghan na kay success story in a way na kuha na mo ang dignity sa drug user karon if tanawa na ang karon ang among buhat nila makakita ang uban dili mi sultihan nga drug user niya amo na ikuan makita ni oy mga drug user din amo ni gipangbuhat life saving for the murag in a way nakuha na mo murag nakuan na lift up na mo ang dignity sa as being a drug user o ang sa tawag ani siya nga bisag gamay wa ta kibaw bisag gamay nakuha na to ang stigma gamay through our works nga daghan na kayo nga
na-recognize na internationally, invite na mo na yung mga indicators nga daghan na kay mga highlights nga kung ipaputis hepatitis C treatment sa Philippines. We nakahatag na may Hep C treatment 200 clients free sila nag-away na guna sa pulis na access sa among serbisyo ang gatong gadakop na mo sa drop-in center weird kay no pagtan-aw na mo dito nga ang pulis nakita siya nga kami nang hatag siyang Hep C treatment kay ang Hep C pagtan-aw niya mo man ni akong gipangdakop wa gyud sila matuo nga mo ni hatag niya og treatment ang Hep C kay mahal ba ng Hep C pero kami nag-advocate ana nga mahimo siyang libre through operational research nga hopefully mahimo na ng program sa gobyerno. So meaning ang IDUCARE ni champion of Hep C treatment diri kay wa man guidelines diri sa Hep C hopefully makuha na siya. Then moto ang pulis ang among community volunteer good nanagan good kinahadlok good sila kay pulis good ni access among serbisyo nahadlok siya pero among giatubang pagtanaw kita ang pulis uy mo day mo no kamo man to among gipangdakop sa una among gatagan og kuan so in a way nausab iyang perception sa di ba kana nga incident nausab iyang tan-aw na sa amo uy kuya man din sila yun man ang ilang gikuan karon usap pod nakahimo karon ang ako lang i-mention ang IDUCARE is part of the United Nations Joint Program Technical Working Group sa harm reduction based human right-based approach. Hopefully, for next year, ma-implement ang harm reduction diri sa Cebu para mahimong kuan nga ma-adapt na to ang harm reduction services diri sa. So, ang IDUCARE is part na sa UN program sa technical working group sa harm reduction. Hopefully sa diri sa. So, daghan nagdahimo ang dili ni brag pero at least ako lang ikuan at least you know nga this drug dili lamang gud ta mo base sa ang among gibuhat tungod sa iyang drug user kuan gyud ang tao siya normal nga tao nga naghimo og dag tao ni help o community wala may magtan-aw na ay capacity or wa ang drug user nga na capacity nga normal nga mahimo gyapon usay ang language usay mo sayo ko so practice na ko pero people whose lives involve drugs. So hopefully sir makuha na tong stigma through language like drug addict kung ano siya nga stigma nya ang always yun nato ikuan ang i-practice nga ang language ang people drug users are not acronyms ako lang nang giwa ka PWID PWOD people yun na siya so mo na among gi-practice dito sa as sa drop-in center nga there are people first so mo na siya so dili gina sa acronyms like PWOD PWID pero usa ato lang na kay isod man siya ikuan i-practice nato sa language usay di masata masayop ka na pero supposed to be there are people who lives include drugs. Salamat, Punky. Are there other questions? Let's take this opportunity while Punky is here. A few more minutes. Maybe one or two, if there are any more questions. O antok na ang lahat at medyo late na. Hello. Hi. You still remember me, Char? Yes, I remember pa ko. Oh, diba? Kay Okay, I just want to, because there was this one question I asked you last time, and I feel like it would also help the students with their insights. Could you please tell us how you administer drugs for your own use? Where you get it? Diba, like I asked you last time, like at what point do you feel like, oh, okay, I want to use today, and what do you do? So could you Yeah. please tell the class? So let me start when estudyante pa ko. Dito yung ko nag-start
sa estudyante pa ko, first year high school. So, let's say, sud-sud kog frat. So, na-involve to ang inom-inom. So, dito ko nag-drugs, nagkuhan. So, dito peer pressure, kay dili mo dito siya ingon ni peer pressure. Ako may ganahan. So, dito to, kato nga time, nag-start ko og cough syrup. So, pag-try na ko ato, pero na to pag-try na ko na to harm reduction principle ha, kay pag-try na ko, dili pa man dito siya overdose. Kanang gagmay pa ba, testingan na to. So, lami man siya, so nitaas. Pagka first, pero dili pa ko dependent ato. I admit, karon for how many years, nako ana dependent nako og drugs sa injecting drug users. Pero let me start sa history na lang nga. Dito ko nagsugod sa cough syrup, then lami man kay na ang cough syrup kung kung tama siya na word magkuanan ko sa tong language ha. Mutama siya na sagulan og beer lami kay siya. Then kung mahubog ka naa na sa ni introduce na ko nga bara di ka mahubog pag shabu. So ni try ko shabu. Di yun nung ko mahubog. So, mura siya kanang ang drugs nga ni mura siya ni mura ko kanang si tawag ano nga dugay kay kumaigo murag ko ang feeling ko dugay kay ngiga ni niya oy murag inana mga term mga gabiha mo inom magduha ka adlaw straight nga kuan kay tungod man to sa shabu. Pero ang cough syrup lami kay siya isagol. Then human didto nauso man to ang injecting drug ang injecting. So ni try ko. Sus lami man day kay na ang siya ang si tawagan ni ang syrup nga is pagtama sa syrup imo ding injekan lami kay siya mura siya ambot ko ka explain ha pero lami gyud siya mura siya kung sa kape pa butangan nimo siya og milk nga mura creamer mura lami siya mura ana siya ba. So di you kay ko ka-explain at pero mag first pa nimong i-try mura pang mulaban imong kay kuan man siya injectable kuan man siya mohog siya maglibog bitaw ko nang ingon nila downers uppers kay tungod sa imong tolerance ang first moingon pag downers pero pagkadugayan na naa na mo kay tolerance nga musaka imong dosis di na man siya mo down kay mo active naman ko pero downers siya kay anesthesia kuan man siya pain reliever or kuan so hantod naita nga magkuan ako kanang kato nga time occasional pa to so dili pa ko dependent so sometimes mukuan pa ko kay naaman ko sa community o mga gig sa una mga banda-banda so kung naay gig or naay banda di pa ako mag-drug so occasion na gito antod for how many years until mahug na mo kog 40 kape no so di lang ta mo kwenta kung sa kuan siya. It took me how many years bag-ora? It took me 20 years na dependent ko sa injectable. Karon usa na lang akong drugs. Sa una pila ka years ko siya burs. Dunga na siya. Usay ko ana gasto na. Usay gasto na hantod nadakpan ako kay tungod sa kuan kanang unsay nga ani kanang magkuha og drugs nga usay man gud niya kani man kung usay nga ng technically mura sa ka nagisuguon ka para maka-drugs ka mura na siya kuan so nadakpan sa kuan na kay para lang maka-sustain ako butan ako murag na nakuan ako ato nadak kuan nako dito ran jud ko naka-feel og dependent katong injectable drug users kay ang shabu naka-decide ko nga wala ko amo kumuagi withdrawal sa ako nang experience lain man tag experience sa uban drug users pag naka-decide din ko nga di na ko ganahan og shabu kay murag di na mo ko ganahan nga di ko katug murag di na mo murag feel na ko nga di ko katug nga once di ko katug tulo ka adlaw murag di lahi na mo ni siya murag dili na di na sa enjoy ba so di na sa productive sa ako mo ni undang ko luckily sad wala man sad ko mag-withdrawal dili ra ko ni naka-experience karon for how many years 20 years ko nga sige drugs nga poly drug users karon for almost 10 years na ko nga like mga 5 years nga
niundang ko Shabu 2000 millennial man to 2001 2002 buti ito sa millennium kinumdum ko ato kaya gawas ko niya human ni stick na lang ko drugs atong 2003 hantod karon injectable na lang jud ko nya katong 5 years ago pero kuan pa to dili pa ko wa pa ko moagi og dependent ato ma mo, kung naa lang jud kung wa karon na jud ko naka-feel og dependent sa injectable drug user drug using nga di ko ka take magsuka-suka naman ko or di ko katog or lahi yun akong lawas nag-withdrawal nagsusod di ko na ko feel nga dependent pero once nga makatake ko grabe kay kong focus hantod karon nga cool kay kong ali murag kanang di ko kibang masuko kay ano mo kanuna nga anesthesia di ko kibang masuko na mag-away dia bahala mo dia ay murag yan akong feel sa inaan akong feel sa injecting drug user nga murag kuan mawa gyud akong stress kay kuan kay murag man gyud siya anesthesia murag gyud siya kanang kuan mo na siya pain reliever so mura ko kuan nga mo lang na siya dependent na lang ko mo na siya wa mo kumingon nga kuan naman gyud na tanan butang no naman gyud na siya kung si tawag na bati di ba bisag mo kuan ka so moto ang akong experience sa drugs aside from punitive ka ng mga dakop-dakop productive ko so mo na akong nabuhat karon sa drugs tumutingin ni sa drugs pero mo na akong nabuhat sa drugs tumutingin ni sa drugs nga daghan naka-life save ko maka-concentrate ko karon tanaw ni naka-drugs ko wa. Pero anyway so mura ko siya manormal kung dili ko ka-take mura ko ma-abnormal nabali naman noon ang akong feeling pero mo na akong experience karon sa drugs pero anyway sa concentrate ko productive ko basta maka-drugs ko maka-inject ko di ayaw lang to kuan so ayaw lang tong shabu kay murag di ko productive atong nga shabu na ang bati atong sa shabu. Okay, at this point, maraming salamat, Panky. I know marami pang naglalaro mga tanong, especially now that you are sharing your personal experiences. But medyo ano na tayo eh, we've run over time and it's already 9:33. So if the students have questions, please feel free to write your questions. And Cheska and Camille, I would really like to read the questions that will be submitted and also the reflections of the students, so that if we need to feedback to our speakers, please forward them to me, so that if towards the end of this webinar series, we'll have time to process the experience of everyone as we go through all of the different speakers. So at this point, Cheska, we would like to present a certificate of appreciation to Panky even for this short time. Panky, maraming salamat and hope we will see you maybe in face-to-face. If ever you come to Cagayan de Oro, we can meet with the students. Can we just share screen the certificate, please, so that I can read? Pwede ba? Wait. Same na lang. Oh, just please read it for me. Ako na lang. Okay. Yes, go ahead. Okay, where's the mic? Oh, sorry. So there's the certificate of appreciation is given to Panky Nadella for giving his time and expertise as a resource person for the CLEP Libertas lecture series on the topics of effects of current Philippine drug laws and policies on persons who use drugs, held on October 24th, 2023, signed by Attorney Ernesto Neri, Director of SUCLA, and retired Judge Maria Corazon Gaitilian-Deral, our supervising lawyer. Thank you so much, Panky. Yeah. Thank you so much, everyone, for being here, for your questions, and we'll see you again. Yes. See you. Good night, everyone. Panky, maraming salamat. Thank you, Panky.
Thank you. We'll send updates for the reflection papers. Yes, please.